Sa pagpapatuloy ng ating discussion about sa buhay ni Pope Francis, kasama pa rin natin si Father Arnold Abelardo. At bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin dahil inaasahan nga, Vivian, na mamayang hapon ay darating na sa bansa si Pope Francis dyan sa may Villamor Air Base. Kung ano ba ang mga rutang dapat daanan ng ating mga kababayan na mga babiyaheng mamayang hapon. Yes, bago yan, Audrey, i-brief muna natin ang ating mga taga-subaybay kung ano-ano nga ba ang mga mahalagang events at ang itinerary ng ating Santo Papa. Mamaya po, January 15, 5:45, inaasahan pong dadating o lalapag po ang eroplanong sinasakyan ng ating Santo Papa sa Villamor Air Base. At pagkatapos po niya ay magkakaroon po ng motorcade papunta po sa Apostolic Nunciature. Pagdating naman po bukas, January 16, mahalaga pong event ay ang magaganap na Holy Mass sa Manila Cathedral ng 11:15 a.m. at bandang 5:30 p.m. po ay imimit po ng ating Santo Papa ang mga piling pamilya dyan sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Bukas po o sa araw, pagkatapos po bukas, January 17th, magkakaroon po ng Holy Mass. Yan po ay malapit naman sa Tacloban Airport ng alas 10 ng umaga. At pagkatapos po niyan, 12:45 p.m. ay magkakaroon ng lunch ang ating pong Santo Papa kasama ang poor and survivors of calamities ng Palo Leyte. Okay, pagdating naman po sa araw ng January 18, magkakaroon po siya ng maikling meeting sa mga religious leaders sa may UST, sa may University of Santo Tomas, sa may Espanya, Manila, ng alas 9:45 ng umaga. Ulitin ko lamang po, yan po ay January 18. Pagdating po ng alas 10:30 naman ng umaga, meron din siyang meeting sa mga Youth Pontifical University of Santo Tomas pa rin, doon sa may Espanya, Maynila. Pagdating naman po ng alas 3:30 ng hapon, magkakaroon po siya ng concluding mass sa may Rizal Park sa may Maynila. Pagdating naman po ng January 19, alas 10 ng umaga, ang kanyang pong departure for Rome mula sa Villamor Air Base. Samantala, pinapayuhan po ng Metropolitan Manila Development Authority ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga residente dito sa Metro Manila, na dumalo po, na dadalo ng event ng ating Santo Papa, na please be early, at least 4 hours po bago yung event. Tayo po ay magpunta na doon sa mismong venue dahil po isasara na po ang mga kalsada pagdating po yan ng 3 hours before the actual event. So, for today po, January 15th, ang mga roads po na magsasara pagdating po ng alas 3 ng hapon onwards sa Pasay City ay ang Villamor Air Base Gate 5, Andrews Avenue, Domestic Road, Naiya, Rojas Boulevard, Quirino Avenue, and Taft Avenue. Ang iba pa pong roads na isasara ay ang Salas Bridge, SLEX Skyway, Magallanes, Osmeña Highway, at ang Quirino Avenue. Magkakaroon po ng plastic barriers sa mga lugar na iyan. Kaya po, please be early po sa mga dadalo sa events po. Also, mayroon po tayong announcement sa mga gagamit po ng LRT Line 1. For today po ay magkakaroon po ng pagsasara or no loading and unloading of passengers sa Quirino Station lamang naman po mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bukas po ay no loading and unloading of passengers pa rin sa Quirino Station. Mula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At pagdating naman po ng January 17th, no loading and unloading of passengers pa rin po sa Quirino Station mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At magpapatuloy po ito alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pagdating naman po ng January 18th, no loading and unloading of passengers pa rin po sa Quirino Station mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At sa huling araw po ng ating Santo Papa dito sa Pilipinas, January 19th, no loading and unloading of passengers pa rin po sa Quirino Station mula alas 5 po yan ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Kaya naman payo natin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na may planong dumaan dyan sa mga lugar na yan, alamin po yung mga ruta na yan, pwede nyo daanan at hindi. At maging maaga naman kung gusto nilang ma-witness ang Santo Papa sa kanyang magiging pagpunta dyan sa may area ng Taft, Manila.
Well, yan, pag-usapan natin ngayon yung mga turo nitong ating Santo Papa. Pero bago yan, tatanong ko lang kay Father Arnold. Father, madalas po sinasabi na ito pong si Pope Francis ang unang Jesuit Pope at ang unang non-European Pope. Ano po ang significance nito? At ano po ba ang pinagkaiba ng Jesuit order sa iba pa pong orders? Well, malaki ang significance nito. Pero si Pope Francis po ay nabanggit nyo nga, Vivian, na isa siyang Jesuita. So, ibig sabihin, ang mga Jesuita po ay itinatag ni St. Ignatius de Loyola at sila yung kanilang founder. Ang pagkakaiba lamang talaga ng iba't ibang kongregasyon ay yung tinatawag na yung charisma o espiritualidad. Ang mga Jesuit, sila po ay tinatag ni St. Ignatius de Loyola. Ang mga Franciscan naman halimbawa, ang founder nila ay si Francis of Assisi. Ito namang UST, ang mga Dominicans ay si St. Dominic. O kaming mga Claretian, ang aming founder naman ay si St. Anthony Mary Claret. Yung pagkaka-elect, dahil kauna-unahan, first na Latin American Pope siya na na-elect, malaking bahagi ito at malaking sinyalis ng pagbabago sa simbahan dahil hindi lingid sa atin na marami sa Latin America, Brazil, Argentina, Peru, Chile at iba't iba pang lugar dyan sa Colombia na mga mahihirap na bansa. Okay. O yung tinatawag na third world countries. At para magkaroon ng isang papa na nagmula dyan, ang sabi nga ni Pope Francis, mukha yata ang mga obispo o mga kardinal ay humanap na magiging papa mula pa sa kaduluduluhan ng mundo o end of the world. Yun nga, dahil galing siya sa Argentina na isa ring bansa na mahirap, hindi naman kayamanan at magkakatabi lang sila ng Brazil. So yung significance dito siguro ay nagkaroon ng tinig, ng boses ang mga bansa mula sa Latin America, Central America, at tayong mga Pilipino, pwede tayong maka-identify doon. Dahil kalimitan, ang mga kardinal na na-elect na Pope ay puro mga European. Tulad ni Pope Benedict XVI, isang Aleman, si Pope John Paul II, isang Polish, at yung iba pa, karamihan ay mga Italian. So kaya, yun ang pagkakaiba niya. Pero kaya maraming excited dahil, wow, for the first time, nagkaroon ng Latino. Tsaka bukod dyan, Father, wala siyang experience sa Vatican. Wala siya. Kumbaga ay hindi siya insider. Ika nga. Siya ay fresh from, kumbaga hindi siya embedded dun sa buhay Vatican. Kaya siguro pagdating niya ron nung ma-elect siya, medyo nag-a-adjust siya ng malaki at siguro kaya mas ginusto niya dahil siyempre bumibisita rin naman siya ron Nakapunta rin siya ron, nakapag-aral din siya ron. Nakita niya kung gaano din kahirap na naka-enclose ka sa mga building dun sa Vatican. Kaya siguro mas ginusto niya na dun sa Santa Marta, dun sa guest house, para kahit paano maging normal pa rin yung buhay niya. Hindi pa siya Santo Papa, pero siya buhay at gumagalaw. Kailangan pa rin niya makipag-engage sa mga tao. Okay, nung botohan po ng Santo Papa, lumabas sa mga nabasa kong materials na nag-second place pala siya nung botohan kay Pope Benedict XVI. Tama po ba, Father? Well, actually, yun yung mga kwento-kwento, speculation. Alam nyo, ang lahat ng nangyayari sa Sistine Chapel, sa conclave, ay confidential. Very sacred event ito. Kaya hindi pwedeng i-divulge. Sa ngayon, hindi natin alam kung ano talaga yung totoo. Ito yung mga kuro-kuro o maaari dahil alam nyo naman, involved din ang media. Halimbawa, naging si Cardinal Tagle ay naging malakas na Papa Bill. Malakas na dahil pinag-uusapan sa media. Dahil nga mabuti at maayos na tao itong si Cardinal Tagle. Pero pagdating nila ron, meron silang parang covenant o pangako o sumpa na anuman yung mangyari doon sa botohan na yon, sa pagpili, ay hindi nila pwedeng sabihin sa labas. Opo. Kaya nga pagka kung sino yung ma-elect, hindi ito katulad ng eleksyon na may campaign o ano. Yes. Ang lalabas na lamang ay kung wala pang na-elect, maitim yung usok. Kapag may na-elect na, ay yung maputi. Pero hindi sinasabi, Pope Francis got 70 votes, Pope si Cardinal Tagle o Cardinal so-and-so. Hindi po ganun ang proseso. Talagang
nagsimula sila sa panalangin, nagsimula sila sa pagkilala sa isa't isa, at pagkatapos sa panalangin niyon, hiningi ang patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, tulungan niyo kaming pumili ng leader ng simbahan. Father Arnold, ito pong predecessor ni Pope Francis, si Pope Benedict XVI, nag-resign because of health issues. Yes. Pero sa kabila po ng ito pong si Pope Francis, meron din po siyang health issues, I understand. Isang lung lang po yung nagfa-function sa kanya dahil nagkaroon po siya ng pneumonia noong siya ay 21 years old. But despite this, at despite po sa kanyang age na 78 years old, ay pinili pa rin po siyang maging Santo Papa ng kanya pong mga kasama. What does it say po about the Pope? Well, it just show na talagang handa pa rin siyang tumulong sa simbahan nung siya ay mapili o ma-elect bilang Pope. Bagamat kulang yung kanyang baga, meron siyang ay maayos pa naman ang kanyang kalusugan. Ibig sabihin malakas pa rin siya, full of energy. Samantalang si Pope Benedict naman, nung nag-decision siya na mag-resign, talagang na-feel niya na hindi ko na kaya. At sabi nga niya, in conscience and in faith, kailangan ko nang bitawan ang office of St. Peter, ng pagiging Pope, upang bigyan ng opportunity yung mas bata-bata sa kanya. At ito nga si Pope Francis, nung ma-elect siya, tinanggap niya ito dahil sa kanyang paniwala, pakiramdam. Nakita nyo, kung saan man siyang pumunta, nakakalundag pa, nakakababa ng Pope Mobile, yumayakap, bumubuhat ng mga bata, mga tao. Kaya ready pa. Kayang-kaya pa talaga ni Pope Francis. Physically fit pa. Oo, pero noong bumisita po, Father, dito sa Sri Lanka, sa Colombo, ito pong si Pope Francis, medyo nag-skip po yata siya ng isang event dahil na-exhaust po siya mula po doon sa parada. Maiintindihan natin yon. Imagine, 78 years old na si Pope Francis. Ako po, pagka ako, nung araw na nagmi-mission ako pag napunta ako ng Europe o kaya ng US, pagbalik mo, meron tayong tinatawag na jet lag Okay. Yung jet lag kasi ibang oras dun sa Europe, ibang oras dito sa Asia. Kaya imagine mo, araw dito, gabi doon, and then pagdating niya, mag-a-adjust yung katawan ng Santo Papa. Kaya maaaring yung biyahe na lang ngayon, very exhausting talaga yan. Kaya nga, importante, pagdasal natin, ang pagdating niya ng Pilipinas, meron pa siyang energy dahil sa edad na yon. Ewan ko, sa bagay tayo, medyo bata-bata pa. Kaya pa. Pero kung minsan ako nga, umiingit na rin yung aking balakang at mga kasukasuan, pero talagang kasama yun sa pagmimisyon, napapagod. And I think, hopefully, pagdating niya rito, makapagpahinga siya kahit paano, makakain siya ng masarap na pagkain dito sa Pilipinas, at makarelax din naman dahil marami siyang haharapin ng mga tao at yung schedule niya ay very hectic talaga dito sa Pilipinas. Alam mo, Vivian at Father Arnold, siguro ito yung sinasabi nilang sudden change of climate. Yes. Dahil from one country to another, nagbabago yung klima na yung parang hinihingahan or nandun ka sa lugar na yon. Ngayon, para pag-usapan pa rin or bago natin pag-usapan yung iba pang mga quotable quotes mula kay Pope Francis sa kanyang mga naging misa, panoorin muna natin ng isang maikling VTR mula sa kanyang pagkaka-elect as Pope at yung unang mga araw niya bilang Santo Papa. Pope Francis, Pope of the Firsts and World Record Pope, the first from the Southern Hemisphere. The conclave or papal election that elevated him in 2013 was one of the fastest in history. He was the first pope to choose the name Francis, inspired by Francis of Assisi, the humble saint. On his first blessing as the first Jesuit pope, he broke the tradition of wearing intricate papal mozzetta. Instead, he dressed in ordinary white papal cassock and his simple cardinalate pectoral cross, making him distinct from his predecessors. He chose to have his residence in a simple room in Casa Santa Marta, rather than the largest papal apartment of the Apostolic Palace, the first pontiff to do so. On his first homily, he sets his administerial and pastoral banner, building, professing, and walking with Jesus Christ. His humility and simplicity made these words true. Albeit huge power and challenges on his hands, Pope Francis managed to bring openness, normalcy, and modesty to the papacy. A moving testament that being a leader is not just about power, but also on touching and inspiring every people's life.
nagbabalik po ang Pope Francis sa Pilipinas. Alam mo, Audrey, ang favorite quote ko nitong ating Santo Papa is this, I prefer a church which is bruised, hurting, and dirty because it has been out on the streets rather than a church which isn't healthy from being confined and from clinging to its own security. Father Arnold, ano po ang ibig sabihin nito para po sa ating simbahang Katolika? Well, para sa simbahan, and then siguro para ang paniwala ko doon kay Pope ay mas buhay yung simbahan kapag nakita mo na andyan yung mga dukha. Nandun yung pagka masyadong malinis ang simbahan, para bang meron pa bang pumapasok dito, meron pa bang nagsisimba, at kapag lagi tayo nakabihis ng maayos, para bang hindi tayo nakalilis ang ating mga kursilyo, parang wala tayong panahon talang maki-engage sa mga tao. Yaan ang pagkakaiba at pagiging espesyal ni Pope Francis. Kaya makita natin doon sa pinakita kanina, pagka-elect niya, yung first na labas pa lang niya, yung appearance niya, wala na siyang mga sangkatutak na mga paraphernalia sa katawan. It was just a simple white cassock. At sa halip na magbigay siya ng bendisyon na normal, ang hiningi niya ay bendisyon mula sa mga tao mismo. Opo. So kaya ang simbahan ay tinatawag na maglingkod sa mga dukha, para makita mo talaga na buhay ang simbahan para sa mga dukha. Kailangan talaga makita mo na kumikilos ito, abala para sa ikabubuti ng mga mahihirap. Kaya yon. Alam mo, Audrey, ayon kay Pope Francis, ang greatest virtue daw ay love, at ang worst naman ay pride. So talagang makikita mo yung emphasis niya sa value ng humility and love. Kanina binanggit ni Bishop dun sa may VTR na pinlay natin, paano ka magkakaroon ng mercy and compassion kung wala kang love? So, dun nagsisimula yun. Share mo naman sa amin ng favorite quote mo. Okay, itong storya ni Santo Papa, dun sa may Argentina pa, hindi pa siya Santo Papa, Father Arnold, meron akong nabasang storya niya na nag-utos siya ng 2 pare na pumunta dun sa may pinakadelikadong slums sa lugar, kung saan maraming drug addict, maraming mga gangster. Pinapunta niya yung 2 pare doon, at dun pinag-utos niya na dun kayo mag-evangelize. Okay. Ngayon, nagkaroon ng death threat ang isang paring yun at inireport sa kanya. Okay. Ang ginawa ng Santo Papa, pumunta siya ng personal doon, nakipagkamay sa mga tao, umikot siya sa may lugar na yon at walang nangyari sa kanya. Father, medyo risk taker po ang Santo Papa. Ano po bang sinasabi nito pagdating sa kanyang leadership na medyo risk taker ang ating Santo Papa? Well, risk taker in a sense na hindi siya pwedeng mapigil ng protocol, hindi siya pwedeng mapigil ng anumang sitwasyon. Basta ang importante sa kanya, eto, meron akong mensaheng kailangan dalhin sa tao. Gusto kong lapitan yung mga tao doon. Pupunta siya at pupunta. Hindi siya yung tipong mag-uutos lamang and then nandun siya sa palasyo o nandun siya sa simbahan. Kundi siya mismo, pupuntahan niya yung mga tao, yung mga affected na tao, yung mga kolonya. Yung kolonya, ang tawag doon, yung mga baryo dito sa atin. At makiki-engage siya sa mga homeless, sa mga nanay, kakain siya kasama ng mga ordinaryong tao. Kaya maaantig ka talaga. At hindi ka pwedeng maisipin mo, ako kaya, ano yung pwede kong magawa para sa mga tao na nangangailangan. Kung ang Santo Papa nga, hindi namimili ng kakausapin, pupuntahan, at nakikisalumuha sa kahit anong lagay mo sa kabuhayan, o sa buhay, ay talagang dapat maging example para sa atin yung karaniwang tao. Ngayon, sinabi ng Panahon TV kanina ni Amor La Rosa na medyo magiging maulan, sasabayan ng pag-ulan ang pagbisita ng Santo Papa. Siguro, rain or shine, expect natin hindi hinto ang Santo Papa o hindi magpapapigil ang Santo Papa para makisalumuha sa mga Pilipino. Alam mo, sa tingin ko, yung mga kababayan din naman natin, hindi magpapapigil, rain or shine, para lang makita nila, makamayan ang ating Santo Papa. So, abangan natin yan, maya-maya. Pero pansamantala, alamin muna natin, ano ba ang inaasahan ng ating mga kababayang Katoliko sa pagdating ng ating Santo Papa? Expect natin sa pagdating na ito ni Pope Francis, ma-heighten yung faith ng mga students dito and ma-realize nila kung anong goal nila as a youth. Ganun. Dahil yun naman talaga yung purpose ni Pope Francis ba siya pupunta dito. Sobrang honored kasi mas parang yung school is, 'di ba, kilala na siya. So dahil dito sa historical event na to, baka mas lalo pang
makilala ang UST, hindi lang sa Philippines, pati sa world. So, very, very honored. Blessed po. Kasi po, syempre, Pope po yun. Parang lahat din po kami na-excite. So, lahat po kami gustong makita siya, ganun. Kasi, bihira po kasi syempre pong pumunta yung Pope dito. Parang ngayon na lang po ulit, after how many years.